Good morning mga travel buddies! 9 AM na! And it's Mission Monday! Dahil dito sa IT, araw-araw, mission! Kung every Thursday nabibless tayo sa ating online fellowship, siguradong every Monday naman ay mabibless tayo sa istorya ng ating mga travel buddies around the world. Mga missionaries na handang lumipad o mag-fly high sa iba't ibang bansa. Ready na ba kayo sa ating unang storya? Marahil ay narinig niyo na ang mga awiting abante, pagsunod at isang panalangin. Ngayon ay maririnig niyo naman ang mga istorya sa likod ng mga awiting ito. Halina, pakinggan ang istorya ni Kuya Bong Di Guzman. Tara! Hello mga kapatid, Brother Bong here. Andito ko ngayon sa Nueva Ecija, sa place namin. Kwento ko kung paano ako nagsimula. Ayan. Kasi dati, singer ako talaga. Ever since, family of singers kami. Ang nanay at tatay ko ay mga singers sa radio. So kami mga kapatid, magkakapatid, mga singers din kami. Laking talaga kami, laking church din kami dahil sa tatay ko. Hindi nila ako dati napipilit na kumanta kahit marunong ako kumanta. Kasi sa amin, wala akong hilig kumanta. Kumakanta ako pero hindi ako mahilig kumanta. Nung pinilit nila akong sumali ng choir, high school na ako. Pero yung pagkanta ko nandun. Pero yung passion ko wala. Dahil sa barkada. Tapos napilit nila ako na kumanta. Dahil mga ate ko at kuya ko ay nasa choir. So, napilitan ako kumanta for the sake na kasama lang nila akong kumakanta. Hindi ko pa rin siya enjoy. Napilitan lang ako. Tapos nung nag-college ako, kumanta ako sa mga club, sa mga bars, para pang suporta din sa pag-study ko. Ngayon, nung mag-asawa ko, tsaka ako naging active sa pagkanta nung nag-Japan na ako. Kasi naging bread and butter ko na yung pagkanta. So, kinareer ko na siya. Pero nasa world ako before. Nasa Japan ako, nasa club ako, kumakanta ako sa Japan. So, ilang beses ako nagpabalik-balik sa Japan. So, alam mo naman ang buhay sa club. Yun ang naging buhay ko. Hanggang sa pagbalik ko, nag-audition ako ng papuri. Merong papuri noon na new generation ng gospel artist, which is the Shine for Jesus. So, naging batch 1 ako. Doon, nag-start na akong makita ko yung path ko as a singer. Akala ko kasi nasa world lang ako dahil kumikita ako. Pero meron palang plano ang Lord na maging gospel singer ako. So kami yung first batch ng new generation of gospel artists. Hanggang sa na-involve ako sa Papuri 19, yun yung first ko. Tapos nagtuloy-tuloy na. Pero yung pagsusulat ko ng kanta, ever since college, sumusulat ako. Hindi ako tumitigil sa pagsusulat ng kanta. Pero wala akong formal background. Hanggang sa nung nagpapuri kami, merong songwriting din na competition. Sumali din ako. So doon ko first time na na-meet si Pastor Romel. Kuya Romel Guevara, isa siya sa nagturo sa amin. Tapos maraming mga sikat na mga songwriters na nagturo sa akin kung paano sumulat. Doon nakita ko din na meron din pala akong gift. As in, may gift pala ako sa pagsusulat. Hindi ako tumigil sa pagsusulat. More or less, more than 1,000 songs na ang naisulat ko. So sabi ko, saan ko gagamitin yung pagsusulat ko? Ang dami-dami, natatambak lang naman. Hindi naman na nagagamit din sa church dahil usually kinakanta nila yung mga bagong songs. Hanggang sa guest lang ako sa invitation sa church. Yun lang. Tapos ginagamit ko yung mga songs ko. Limitado ako. Dahil
wala naman akong avenue talaga. Kundi i-invite lang ako sa mga churches, yun lang. Alam ko, member ako ng Papuri Singer, songwriter ako, pero yung place ko is naka-box lang ako, sa maliit lang na box. Sabi ko, sayang naman yung mga song, sayang naman yung mensahe na pinaparating sa akin ng Lord. Hanggang sa one time, maalala ko noon, galing ako ng Pampanga, meron kasi akong friend na arranger from Pampanga. Pauwi na ako noon. Dumaan ako sa kanya, sabi ko, meron akong ipapa-areglo lang sa kanya. Sabi niya sa akin, sama ka sa akin. Bro, naka-ready na akong umuwi ng Nueva Ecija. Sabi niya, sama ka sa akin. Merong tayong pupuntahan na isang seminar, papuntang Japan. Oh, sabi ko, papuntang Japan para makakabalik na ako ng Japan. Kasi gusto kong mag-work din uli. So, sabi niya, huwag ka muna umuwi. 2 days yon. Magsa-seminar tayo going sa Japan. Sabing ganon. Huwag ka muna umuwi. Kaya lang may bayad yung 1,000. Sabi niya, o sige, sabi ko, try natin. Bali mo, makabalik na naman ako sa Japan. Kaklab na naman uli ako. Pero kumakanta na ako sa church, ha. Kasi nga, yun lang yung buhay ko, eh. Tapos, nung pumunta na kami doon sa Porac, naku, church. Tapos, ayun, na-meet ko si Pastor Genesis, andun din si Gerald, andun si Ina. Nung nakinig na ako, wala naman ako naririnig na tungkol sa club, tungkol sa pagja-Japan na kung ano yung gusto kong marinig. Ba, puro mission. Di tumagal, sabi ko parang nabudol yata ako ng kaibigan ko. Kasi ini-expect ko, magja-Japan nga uli kami. Ang balak nga namin, bro, mag-ano tayo doon? Kunwari, mission tayo doon. Sa gabi, magka-club tayo. ang galing ng setup. Tapos, nag-enjoy na ako sa pakikinig kay Pastor Genesis. Actually, si Pastor Genesis yung Access 1. Batch 151, natatandaan ko pa sa Porac. No, tapos, regarding mission na. So, nag-enjoy naman ako. Sabi ko, Pastor Genesis, sabi ko, si Karen, yung girlfriend ko pa dati, pwede ko po ba siyang isama? Sabi niya, sige, ihabol natin siya sa second day. So, nag-leave siya. Nag-day off siya. Naisama ko. Tapos, nung sa second day, ayan na. Tungkol na doon sa, abante tayo! Sigaw kami, abante! Lakas, palakasan pa. Abante tayo! Abante! Lakas! Ngayon, noong last part na, sabi ni Pastor Genesis, isang buwan na lang po, ay meron tayong access sa Taiwan. Merong conference sa Taiwan. Tapos sabi nga niya, ito po yung mga babayaran, ito po yung mga ano. Sabi ko, may babayaran pala. Hindi, pero syempre, interesado kami eh. Nag-enjoy na din kami ni Karen, Sister Karen. Tapos sumisigaw na siya ng huli, abante tayo! Wala nang sumisigaw na abante kasi may babayaran pala. Marami palang babayaran. Sa airport, doon sa mga kung ano-ano gagawin sa Taiwan. Kami na lang yung sumisigaw ng abante. Sa madaling salita, kami ni Karen ay ligaw lang. Hindi kami talaga para pumunta doon sa access. Wala yung puso namin talaga doon. Ligaw lang kami. Pero yung 2 ligaw na yon, kami lang yung napunta sa Taiwan para mag-access. Doon na nag-umpisa. Nagpakilala ako kay Pastor Gani sa office. Nalaman niya na Papuri pala, member pala ako ng Papuri. Sabi niya, pwede ka kumanta. So, binigyan niya na ako ng chance na kumanta sa Taiwan. Doon na nag-start hanggang sa napunta rin ako ng fellowship every Thursday, King's Court. O yun, napunta din ako doon. Nakita ko yung mga uma-attend doon na mga kabatch din, tsaka yung ibang batch. Doon ko sinimulang kantahin yung mga songs na nabuo ko sa Taiwan. Doon nabuo yung pagsunod. Marami pa. So, nag-open ng door sa akin ng international teams actually. Na dati hindi ko alam kung saan ako kakanta, sino mag-i-invite sa akin.
sa kabilang church o sa kabilang bayan. Yun lang yung ginagalawan ko. Gospel artist ako, papuri artist ako, pero yung ginagalawan ko ang liit-liit lang. So sabi kong ganon, kailangan yung mensahe ng Lord maiparating ko sa mas marami. So sabi ko nga noon, dumating yung time na tumigil na ako sa pagsusulat kasi wala namang gumagamit. Sobrang dami. 1,000 songs, sobrang dami. At ang kakaiba lang kasi sa akin po, songwriter po ako. Marami ako sinusulat. Pag sinabi ko sa inyong gagawa ako ng kanta ngayong oras na to, hindi ako nagbibiro doon. Wala ako sa mood. Hindi uso sa akin ang mood. Pag binigyan mo ko ng topic ngayong oras na to, hindi tayo tatayo nang wala kang kanta. Yun yung gift na binigay sa akin ni Lord. At kaya kong bumuo ng kanta pero hindi ko alam kung ano mga chords. Dahil wala akong instrumentong alam. Pero kung ikaw ay gitarista o keyboardista, ituturo ko sa iyo kung paano tumugtog. Pero hindi ko alam kung anong tawag doon. Ikaw yung magiging kamay ko. Pero naririnig ko kung ano yung kalalabasan ng tunog. So nakakapagbuo ako ng tunog ng banda, nagtuturo ako sa banda, pero hindi ko alam kung anong tawag, hindi ko alam kung anong chords. Weird. So yun yung binigay sa akin yung gift ng Lord. Sabi ko, Lord, hindi mo ako binigyan ng gift sa instrumento, bigyan mo ko ng gift sa pagsusulat. So ngayon, mas focused ako ngayon sa pagsusulat. Dahil nabigyan nga ako ng opportunity ng international teams. Hindi na lang ako sa kabilang church, hindi na lang ako sa kabilang bayan kumakanta. Sa iba't ibang bansa nakakarating. At yung mga songs na sinusulat ko, nakakarating na rin sa iba't ibang bansa. So, ang galing. May plano pala ang Lord. Sabi ng Lord, huwag mo tigilan yung pagsusulat mo. Gagamitin natin yan sa iba't ibang bansa. So, nangyari. Huwag kang tumigil sa pagkanta dahil hindi ka nakakanta sa kabilang church ninyo o sa kabilang bayan. Sa ibang bansa ka kakanta. So, nangyari din. Diba? Ang dami ng naging avenue, ang dami ng naging contacts, ang dami ng mga na-meet ng mga missionaries. Ngayon, yung ministry ko, hindi lang ako basta sumusulat, nakakatulong ako dun sa mga gustong magkaroon ng sariling kanta. Sabi ko, Lord, binigyan mo na ako ng gift ng pagsusulat ng kanta. Paano ko siya ma-share? Paano ko siya magagamit para makatulong sa iba? Yun yung pinakita sa akin ng Lord. Yun yung binigay niyang input sa akin na gawin mo sila ng mga kanta. So, paano? Bigay mo sa akin yung testimony mo, bigay mo sa akin yung prayer mo, kahit na essay pa yon, kahit na hindi siya song format, gagawin ko siyang kanta. Yun yung ministry ko ngayon at nagtuturo po ako ngayon sa mga churches ng songwriting and voice. Like now, 3 concert yung naka-prepare dahil sa songwriting. So yung mga estudyante ko na nakakapagsulat na, ang kasunod nun is diretso na ng concert. Hindi po ako katulad ng ibang mga missionary na lumalabas, pumupunta sa iba't ibang lugar, sa mga bundok, sa mga liblib na lugar. Sabi nga ni Pastor Gani, ang tawag sa amin ay musicianary. Ako po sumusulat ako ng mga kanta na nagagamit ng mga missionary natin, nakaka-inspire yung mga mensahe ng Lord dahil yung pinasusulat niya sa akin. Yun yung mission ko. Yun yung part ko as ministry ko na alam ko. So, ngayon, sobrang gamit na gamit yung talento ko. Sabi ko nga sa Lord, bigyan mo pa ako ng maraming melodies pa, maraming songs pa na makaka-inspire. Bigyan mo pa ako ng wisdom para makatulong ako doon sa mga iba pang gustong sumulat. Nakakatuwa kasi sa pagsusulat, nakakapag-open ako ng mga ministries na yung mga simpleng member lang na nakaupo lang sa likod, na hindi sila involved sa anumang ministry, pero pag naka-attend ng songwriting, ay nagkakaroon sila ng ministry. Sila pala yung magagaling sumulat. Marami akong mga songs na actually nakanta ko na sa ibang conferences natin sa ibang bansa. Kanta nila.
Sila yung mga ordinaryong tao na hindi nila alam po anong ministry nila. Simpleng nanay, simpleng driver, simpleng bata. Pero meron pala silang talento sa pagsusulat. Hindi marunong kumanta, pero marunong sumulat. So yun yung na-open ko, natatap ko na mga bagong ministry sa church. Akala nung iba, para lang doon sa mga may passion lang sa pagsusulat, marami akong naging estudyante na umattend, walang kaalam-alam sa pagsusulat. Pero lumabas sa kanila yung magagandang sinulat nila. So yun yung nakakatuwa, mga testimony na pumunta po ako dito, wala po akong alam sa pagsusulat, hindi ko po alam na yung kanta ko, kakantahin nyo pa sa ibang bansa. Sabi ko, hindi lang nakanta sa ibang bansa, maraming naabot. Maraming nagre-request sa akin ng kanta, maraming nagme-message sa akin na na-bless sila doon sa song. So yun. Kasi dati pa na mga utos sa Bible yun na sing a new song unto the Lord. Sabi ko, kung bakit makulit ako na ipinapasok ko yung original songs sa Lord, sa church natin, dahil yun yung utos. Hindi naman sinabing manghiram tayo ng kanta. Hindi naman sinabing borrow a song. Ang sabi ay create a new song. Sing a new song unto the Lord. So yun yung mission ko. Ipakalat ko yung pagsusulat ng mga bagong kanta. Actually, may mga estudyante ako na sila na yung nagtuturo sa mga iba't ibang churches din. Pinapasa nila kung ano yung natutunan nila sa akin. So nakakatuwa. Dahil sabi ko nga na nasa box lang ako dati, ngayon malayang-malaya na ako at marami akong access, marami akong mga contacts, avenues na po pwedeng kung saan pwedeng marinig yung mga songs na ginagawa at pinapagawa sa akin ng Lord. Kaya mensahe ko dun sa mga missionaries natin, na inspirasyon kayo, lalo na sa akin. Kasi humuhugot ako ng inspirasyon dun sa mga istorya ninyo. Yung mga nagpapadala sa akin ng mga kakaibang istorya, yung mga nakakatuwa nilang istorya. Actually sa iTunes, marami na akong natulungan na nagkaroon sila ng mga sarili nilang songs. No? Continue lang po sa pagmimisyon, sa pagsunod sa Lord. Sabi nga sa song, sumunod lang tayo kahit di natin alam ang kasunod. So yung song na yon sobrang nag-minister sa akin yun personally kasi totoong story yun ng missionary. Hindi ko siya naranasan, pero dahil doon sa istorya na yon may nabuong kanta. So yun yung mission ko. Hindi man ako kasama ninyo as missionary, pero makakabuo ako ng mga songwriters, makaka-develop ako ng maraming songwriters na susulat pa ng mga kanta para sa Lord, para sa mission. Kaya huwag tayong tumigil sa ginagawa natin, sa passion natin, yung passion ninyo sa pagmimisyon. Ako yung passion ko sa pagkanta, yung passion ko sa pagsusulat, hindi mawawala yun. Kasi yun yung gift na ibinigay ng Lord. At yayakapin ko hanggang sa pagtanda ko. So nakakatuwa dahil nagkakaedad na si Brother Bong, pero yung puso ko pabata ng pabata dahil sa pagkanta ko at sa pagsusulat ko. Diba? Huwag tayong titigil kahit na anong edad pa natin, regardless sa edad natin. Basta yung puso natin laging fresh, laging sumusunod sa Lord, bibigyan niya tayo ng bagong umaga, bagong pag-asa sa bawat araw. Kaya yun, miss ko na kayo mga kapatid. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na events at abante lang po tayo, sumunod lang po tayo kahit di natin alam kung sunod. Maraming salamat po, Brother Bong. Nakaka-bless na po. Sigurado ako, marami kayong natutunan sa storya ni Kuya Bong de Guzman. Dahil dyan, please do like, follow, and share our Facebook page, International Teens Philippines. See you next week for our Mission Monday!